Okay. Ayon po sa kasaysayan, ayon sa history, noong 313 AD, si Emperor Constantino ay umalis patungong Constantinople at iniwan niya ang buong kapamahalaan o ang kanyang trono o teritoryo sa Roma ng mga kapapahan. Nangyari po ito noong 313 AD. Ang sabi po rito, pansamantala iniwan niya ang kanyang power o kapangyarihan kay Justinian Martyr at hindi nagtagal inilipat din ito ni Justinian Martyr sa kanyang anak na si Emperor Justinian. So mula sa west, lumipat si Constantino patungong Constantinople o yung tinatawag na Turkey ngayon. Doon sa east, west to east. Ano nangyari mga kapatid? Ang sabi po sa kasaysayan, mula noon, ang mga bishop ng Rome o ang mga kapapahan ay talagang mas lalo silang dumakila. Pagdating sa usaping politikal at spiritual, sila yung nangunguna o sila yung nangangasiwa. Ano pa? Ang sabi pa rito, noong AD 493, noong 493 AD, meron pong itong Heruli, sapagkat itong tatlong tribes o tatlong tribo, yung Herulites, Vandals, at yung Ostrogoth, sila po yung mga tinatawag na Arianism. Ano ang ibig sabihin ng Arianism? Sila po yung naniniwala sa doktrina ni Bishop Ariano, na kung saan hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. So ito po yung kumakalaban sa kapapahan ng unang panahon. So binuli ng Heruli ang mga kapapahan. So ang kapapahan, dahil wala naman silang kapangyarihan, wala silang sapat na kapangyarihan, ang ginawa nila, humingi sila ng tulong sa emperador, wala iba kundi si Emperor Sino. So tinulungan ni Emperor Sino ang kapapahan, kaya noong 493 AD, tinalo nila ang Heruli. Kaya pala doon sa itong Heruli, yung tatlo, ay wala po silang tinatawag ng modernong pangalan. Wala. Sila ay extinct. Ibig sabihin, burado. Totally wala sila. Sapagkat ang sabi ko rito, noong AD 493, pagkatapos na binuli ng Heruli ang mga kapapahan, so ang ginawa naman ng kapapahan, sapagkat wala silang kapangyarihan, pagdating sa militar, ang ginawa nila, humingi sila ng tulong kay Emperor Sino at tinalo ang kingdom ng Heruli. Ano pa? Yan ay nangyayari noong 493 AD. At hindi nagtagal mga kapatid, sapagkat nabuwala po yung isa, yung Heruli. Ibig sabihin yung tatlo kanina, yung Vandals, Heruli, Ostrogoths, yung kanina ay nabuwal na, yung Heruli, so meron pang dalawa, yung Vandals at saka Ostrogoths. Yung 534 AD mga kapatid, muli na namang sinalakay nila ang kapapahan, ngunit ang kapapahan naman ay humingi ng tulong. Nung time na yon, ang emperor hindi na si Emperor Sino, kundi si Emperor Justinian. So tinulungan sila ni Emperor Justinian. Noong 434 AD, tinalo ang Vandals at hindi nagtagal mga kapatid. Noong 538 AD, ang kahuli-hulihang tribo na tinalo ng kapapahan sa pangunguna ni Emperador Justinian, walang iba kundi ang Ostrogoths. Kailan? 538 AD.
So natapos. Tapos ang kapangyarihan ng tatlong sungay. Vandals, Heruli, and Ostrogoths. Ang kahuli-hulihan, tribo na tinalo ng kapapahan sa pangunguna ni Emperor Justinian, walang iba kundi ang Ostrogoths. Noong taon, 538 AD. So ngayon, nakilala na po ba natin mga kapatid, mga kaibigan, kung sino? Kung sino itong maliit na sungay? Hindi po natin nais na saktan ng ating po mga kaibigan, mga Katoliko. Hindi po ako nagsasalita ng aking sariling pagpapaliwanag, kundi ito ay batay o base sa Biblia ang kasaysayan. Pinatunayan lamang ng history ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng history, napapatunayan po natin kung ano po yung nangyayari sa banal na kasulatan. Sabi po rito, habang tinitingnan ni Daniel yung maliit na sungay, habang tinitingnan ni Daniel yung ika-4 na hayop na mayroong 10 sungay, maya-maya mayroong sumibol na maliit, may mata, may ilong, may bunganga at nagsasalita. At nakita niya na buwan yung tatlong sungay. Heruli, Vandals, at Ostrogoth ayon po sa kasaysayan. At ano po yung dahilan kung bakit sila nabuwan? Ang dahilan po mga kapatid, yung maliit na sungay. Sino? Yung papasi o yung kapapahan. Tinalo nila sa tulong po ng Emperador Sino at Emperador Justinian. Nakikita po natin mga kapatid, ang Biblia po ay nagsasabi ng totoo sapagkat ito po ay ipinapahayag ng mga propeta ng lingkod ng Diyos. Ano nangyari? Noong September 5, 538 AD, iniluklok ni Emperor Justinian II si Pope Vigilius sa trono ng kapapahan at idiniklara bilang Diyos sa lupa na may 3 kuruna sa tulong at proteksyon ni General Belisarius. Pagkatapos na tinalo ng kapapahan ang Ostrogoths noong 538 AD sa tulong ni Emperador Justinian, noong September 5 mga kapatid, 538 AD, iniluklok naman ni Emperador Justinian ang kapapahan sa trono, walang iba kundi si Pope Vigilius, at idiniklara bilang Diyos sa lupa na may 3 kuruna sa tulong at proteksyon ni General Belisarius. Sang-ayon po yan sa History of Christian, Volume 3, page 327. I-search po natin yan. September 5, 538 AD. Pagkatapos na tinalo ng maliit na sungay o yung kapapahan, ang Ostrogoths, iniluklok ni Emperor Justinian si Pope Vigilius sa trono ng kapapahan at idiniklara bilang Diyos sa lupa na may 3 kuruna. Ano itong ibig sabihin ng 3 kuruna? Bakit mayroong 3 kuruna? Sapagkat ang ibig sabihin, si Pope Vigilius, idiniklara siya bilang Diyos sa langit, hari sa langit, hari sa lupa, at hari sa ilalim ng lupa o hari sa ilalim ng patay. So, yun po yung kanyang titulo sa kanyang kuruna, mga kapatid. At simula noong September 538 AD, simula noon si Pope Vigilius ay ipinahayag bilang isang Diyos sa lupa. Pangalawa, si Pope Vigilius ay idiniklara po siya bilang isang head o isang pangulo ng lahat ng Christian churches. Pangatlo,
Noong 538 AD, September 5, ang Vatican, the Vatican was established as the headquarters of the papacy. Pang-apat, this is the beginning of the supremacy of the papacy noong September 5, 530 AD. Ito po yung pasimula ng kanilang kapangyarihan o kadakilaan. Supremacy. Ngayon mga kapatid, meron pong pagkakilanlan ng ang maliit na sungay. Sabi po rito, pansinin po natin, basahin po natin ang aklat po ng Daniel 7:25. Magsasalita siya laban sa katastasan at pahihirapan niya ang sabi po rito, ulitin ko, Daniel 7, talatang 25, magsasalita siya laban sa katastasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos, uusigin niya, papatayin niya, kung maaari, kung pwede, babaguhin ang kautusan at mga gawing panrelihiyon. Babaguhin niya ang panahon at ang kautusan. Ito ang gagawin ng maliit na sungay. Ano pa? Ang mga hirang ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Pansinin po natin, meron pong 4 na binabanggit po dito. Ito po ay atin pong isa-isahin. Una, ang maliit na sungay, magsasalita siya ng blasphemy o kapusungan laban sa katastasan. Pangalawa, uusigin niya o papatayin niya ang mga banal. Pangatlo, pilit niyang baguhin o gagawin niya o baguhin niya ang panahon at ang kautusan. At pang-apat, maghahari siya, bigyan siya ng panahon sa loob ng 3 taon at kalahati. Mamaya mga kapatid, pag-aralan natin yan, mapapatunayan natin mamaya, kasi ang sinabi po natin, ang maliit na sungay, walang iba kundi ang sistema ng papacy. Nagsimula noong 538 AD. At ito naman ay pinatunayan ng kasaysayan. So ito, karagdagang patunay na nagdidiin na sila ngayong Antichrist o maliit na sungay. Sabi po rito, una, ang maliit na sungay magsalita ng kapusungan. Anong ibig sabihin ng kapusungan? Yung blasphemy. Ano ang ibig sabihin ng blasphemy? Sabi po rito, kung basahin po natin ang Juan 10:30, sabi ng ating Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. So anong ginawa ng mga Hudyo? Anong ginawa ng mga tao? Ang mga Hudyo? Nagsidampot ng bato at akma siyang batuhin. Anong dahilan? Ang sabi ng ating Panginoon, bakit nyo ako batuhin? Ang sabi ng kanyang mga alagad o ang mga Hudyo, sinasagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinapakita ko sa inyo, alin sa mga gawang yaon ang ibinabato niyo sa akin? Sagot ng mga Hudyo. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong o blasphemy. Bakit blasphemy? Bakit pamumusong? Bakit nagsalita ng pamumusong ang ating Panginoon? Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ako at ang Ama ay isa. At talaga namang totoo ng ating Panginoon, ang tinutukoy rito, ang sabi ng mga alagad o ang sabi ng mga Hudyo, bakit sinasabi mo ikaw ay Diyos? Sapagkat ikaw ay kilala namin. Ikaw ay anak lamang ng isang karpintero, ni Jose. At ngayon sinasabi mo, ikaw at ang Ama ay isa. Ikaw ay Diyos. Talagang totoo naman ang ating Panginoon ay anak ng Diyos at tunay na Diyos. Pero, kukunin po natin dito mga kapatid, yung salitang blasphemy o kapusungan. Sapagkat ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala ng ating Panginoon ay Mesiyas o anak ng Diyos o Diyos. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, ako at ang Ama ay isa, ay nagalit sila, akma nilang batuhin sapagkat ang ating Panginoon daw ay nagsalita ng pamumusong. Ang ibig sabihin, ang salitang pamumusong, yung inaangkin mo, yung mga bagay na hindi naman nauukol sa iyo.
Yung sabihin mong Diyos ka, yung sabihin mong nagpapatawad ka, yan ay salitang blasphemy o pamumuso. Halimbawa, sabi ko rito, sa Marcos 2:7, ano ang ibig sabihin ng blasphemy? Bakit nagsasalita ang tao ito ng ganito? Siya ay namumuso. Bakit? Sino ang makapagpatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Sapagkat ang ating Panginoon ay nagpapatawad ng kasalanan. So, sabi ng mga Hudyo, sino ka? Sino ang tao ito? Walang ibang magpapatawad kundi ang Diyos lamang. So, para sa kanila, ang ating Panginoon ay nagsalita ng blasphemy o pamumuso. Ngayon mga kapatid, ang maling na sungay, ano ang nangyayari? Titingnan po natin. Noong 513 AD, pagkatapos na idiniklara, iniluglog si Pope Vigilius ni Emperor Justinian sa pangunguna ni General Belisarius, idiniklara siya bilang Diyos sa lupa. At meron siyang 3 kuruna. Ang ibig sabihin, hari sa langit, hari sa lupa, at hari sa mga patay. Pansinin po natin ang kanilang pahayag, mga kapatid. Ang sabi po rito, sa kanilang kasaysayan, sa history, sa La Civiltà Católica, ito po ay nailimbag noong March 18, 1871. Ang sabi po rito, the Pope is Supreme Judge. Ang Papa o ang Kapapahan ay makapangyarihang hukom o tagahatol. At hindi lamang yan. Ang sabi po rito, hindi lamang siya pari magpakailanman, kundi tinatawag din siya hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Biro mo, ito po yung kanilang pag-amin. Mismo ang Papa, mismo ang kasaysayan o ang libro nila, mismo ang libro nila ay nagpapatunay. Na mismo ang sabi, ang Papa o ang Kapapahan ay pinakamakapangyarihan, judge, hatol o hukom dito sa lupa. At hindi lamang siya pare magpakailanman, kundi ang tawag sa kanya ay King of Kings and Lord of Lords. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakakatakot. Di ba ito ay salitang pamumuso? Tama ang sabi po ng Biblia na ang malit na sungay ay magsalita siya ng blasphemy o kapusungan laban sa katastasan. Inangkin niya na hindi naman nararapat para sa kanya. Walang ibang Diyos, walang ibang hukom, walang ibang makapangyarihan hari kundi ang Diyos lamang isa. Nagsalita ng blasphemy o pamumuso. Angkop na angkop ito sa Kapapahan. Ito ay inamin mismo nila sang-ayon sa kanilang aklat. La Civiltà Católica, ito ay nailibag noong March 18, 1871. Ano ba? Ang sabi po sa aklat ng Lucius Piraris, Prompta Bibliotheca. Ang sabi po rito, ang Papa ay talagang dakila at makapangyarihan. Hindi lamang daw siya ay tao, kundi siya mismo ay Diyos. Siya ay kahalili ng Diyos. Hindi siya ordinaryong tao, kundi siya mismo ay vicar of God. Siya ang Diyos o kahalili ng Diyos. Ito ay salitang pamumuso o blasphemy, mga kapatid. Mabasa po ito sa Lucius Piraris, Prompta Bibliotheca. So may history po yan, i-search po ninyo at malalaman po ninyo ang buong ito. Ang sabi po rito, sang-ayon po sa kanilang kasaysayan, ang sabi po rito, ang mga kapapahan ay hindi lamang sila representative ni Kristo, kundi siya mismo ay
Si Kristo mismo ay nasa loob nila, nakatago. Yan po ang sabi pula dito. Prior to becoming Pius 16. Sabi po dito, the Bishop of Rome is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself. Nakatago sa kanyang laman. Yung kapag ang Papa ay nagsasalita o ang kapapahan ay nagsasalita, mismo ito ang Diyos mismo ay nagsasalita sapagkat ang Diyos ay nakatago mismo sa kanyang laman. Isang malaking kapusungan o blasphemy, mga kapatid. Ano ba? Sabi po dito, pangalawa, ang malit na sungay ay papatayin niya ang mga banal. Sabi, ang malit na sungay ay nagsasalita ng mga kapusungan, blasphemy laban sa katasaasan ng Diyos. Pangalawa, ang malit na sungay ay papatayin niya ang mga banal o uusigin niya ang mga banal. Ang sabi po sa isang kasaysayan, ang mga historians ay naniniwala na ang papasi ay pumatay ng halos 50 o 68 million ka mga tao. Ganun karami mga kapatid. At ang iba po rito, sabi po rito, kung basahin po natin ang the History of Romanism, ito po ay may pahina sa 547. I-search po natin ito. The History of Romanism. Page 547. Halos, sabi po rito, halos. Hindi mabilang. Napakarami ang mga tao nagiging martir. Pinapatay. Dahil lamang sa kanila pananampalataya. Yung iba sinulog. Yung iba pinakain sa leon. Yung iba ay tinalian sa dalawang paa at pinahila sa dalawang kabayo. Ang dami pong namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Nagiging martir. Sino may kagagawa nito? Ito po ay panahon ng kapangyarihan ng maliit na sungay. Sabi ba? Ang sabi po dito, sa pangatlo, una, ang maliit na sungay ay magsasalita ng kapusungan o blasphemy laban sa Diyos. Pangalawa, uusigin niya ang mga banal. Magkaroon tinatawag na i-persecute niya. Pangatlo, ang maliit na sungay ay babaguhin niya o pilit niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. Ang sabi po rito, sa article Papa Volume 2, Volume 6, page 29. Ito po ay sa Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca. Sabi po rito, ang Bishop ng Rome ay meron silang dakilang otoridad. Meron silang kapangyarihan. Otoridad at kapangyarihan na i-modify o i-explain at i-interpret ang divine laws. Inamin mismo nila. Meron silang kapangyarihan, otoridad na i-modify, i-explain o i-interpret ang banal na kautusan ng Diyos. Pilit niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. Tayong mga Kristiyano ay para bagang nakasanayan natin na ang pagpalit ng panahon ay every 12 midnight, last 12 ng hating gabi. Kaya pagdating ng New Year, gigising tayo, isi-celebrate natin sapagkat yun ang paniniwala ng ating mga kaibigang Katoliko. Magpalit, pero sabi ng banal na kasulatan, sunset to sunset ang pagpalit na panahon. Leviticus 23:32,
mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog. Sunset to sunset. Pero inamin nila na mayroon silang kapangyarihan baguhin, i-modify, i-interpret, i-explain. Kaya nilang baguhin ang panahon at ang kautusan. Ano naman ang kautusan? Yung pang-apat na utos. Kung saan ang kabanana ng araw ng Sabat ay inilipat nila patungo sa linggo. Sapagkat mayroon po silang kapangyarihang baguhin ito. So, ang Balitasiyungay ay baguhin niya ang panahon at ang kautusan. Dito po tayo sa pang-apat. Ito po. Ang maliit na sungay maghari sa loob ng 3 taon at kalahati. Kanina, kung nasusundan po natin yung aking unang tinalakay, pag prophetic rule sa pag-usapan, ito ay mayroong kahulugan. Hindi ito literal, kundi ito ay simbolikal. Ang araw, ito ay katumbas ng 1 taon. So, sabi po rito, ang maliit na sungay o ang kapangyarihan ng kapapahan ay bibigyan lamang sila ng panahon o kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Sabi po rito, basahin po natin, magsalita siya laban sa katastasan at pahirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari baguhin ang kautusan at mga gawing panrelihiyon, ang mga hirang ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ang 3 taon at kalahati, ilang buwan? Sapagkat ang 1 taon ay mayroong 12 buwan. Ang 2 taon ay mayroong 24. So, 3 taon at kalahati, mayroong 42 o 42 na buwan. I-times po natin ito sa kalendaryo ng mga Hudyo. 30 days. 42 times 30 equals 1,260 years. So, kailan? Gaano daw katagal? Maghahari daw sila sa loob ng 3 taon at kalahati. O 1,260 years. Titingnan natin kung akma ba o tugma ba. Balikan po natin ang history. Vandals, Heruli, and Ostrogoths, ito po yung mga Arianism na kalaban ng kapapahan. Tinalo sila ng kapapahan sa tulong ni Emperor Zeno at sa tulong ni Emperor Justinian. Ang Vandals, ang Ostrogoths, ito yung kahuli-hulihang tinalo ng kapapahan sa tulong ni Emperor Justinian noong 538 AD. Pansinin po natin. Ang maliit na sungay, maghahari lamang siya sa loob ng 3 taon at kalahati o 1,260 years. Pansinin po natin. Ano po ang nangyayari? Noong September 5, 530 AD, iniluklok ni Emperor Justinian II si Pope Vigilius sa trono ng Papa at idiniklara bilang Diyos sa lupa na may 3 korona sa tulong at proteksyon ni General Belisarius. Na mayroong 3 korona, hari sa langit, hari sa lupa, at hari sa mga patay. Ano ang nangyari? Nagpasimula ang kapangyarihan o paghari ng kapapahan, 530 AD. Sino ang papang iniluklok? Si Pope Vigilius. Noong February naman 25, 1798, ang sabi po sa kasaysayan, inutusan ni Emperor Napoleon Bonaparte ang kanang general na si Alexander Berthier na hulihin si Pope Sylvester upang ikulong sa Pransya at doon siya namatay noong 1798.
nagkaroon po ng tinatawag na revolusyon sa gobyerno ng Italy o Pransya. Ano ang nangyari? Hindi ito nagustuhan ni Emperor Napoleon. Kaya ginawa niya, naglabas siya ng arrest warrant sa pamamagitan ng kanyang general na si Alexander Vierter. Ang laman ng warrant ay hulihin o arestuhin sino? Si Pope Sylvester upang ikulong sa Pransya. At hindi nagtagal, doon namatay ang Papa sa Pransya. Kailan nangyari? February 25, 1798 AD. Kailan nagsimula ang kapangyarihan ng kapapahan? 538 AD. Yan. Ilang taon mga kapatid? 1798, gagamit po tayo ng calculator. 1798, i-minus po natin ang 538 AD o 538, lalabas po yan. 1,260 years. Sabi po rito, yan. Ang isang taon, meron itong 360 days. Ang dalawang taon, meron itong 270 days. So, lahat-lahat, ang kalahating taon ay merong 180 days. So, meron itong 1,260 days or 1,260 years. Mula 538 hanggang 1798, lalabas po yung mga kapatid, 1,260 years. Ganon katagal ang paghari na. Tumpak ba? Tumpak ba ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Ang malit na sungay na sumibol, may mata, may ilong, may bunganga at nagsasalita ng mga kapusungan o blasphemy laban sa katastasan ng Diyos. Napatunayan natin at mismo inamin nila na sila na ito. Pangalawa, ang malit na sungay ay uusigin niya ang mga banal. Ipipersecute niya ang mga banal. At napatunayan din natin sa ayon sa history na halos 50 o 68 million ka mga tao sa ayon sa historya sa mga sa kasaysayan ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Nagiging martyr, iba't ibang klaseng kamatayan. Pangatlo, ang malit na sungay, sabi po rito, pilit niya ang pagbuhay ng panahon at ang kautusan. So nakikita po natin kung paano po nila binago ang panahon at ang kautusan. Pang-apat, ang malit na sungay, maghahari lamang siya sa loob ng 3 taon at kalahati o 42 months. 42 buwan, 42. 3 taon at kalahati. Ito ay equivalent ng 1,260 years. Kailan nagpasimula ang kanilang kapangyarihan? 538 AD, nagtapos 1798 AD, na kung saan hinuli ang Papa at kinulong sa Pransya at na namatay. 1,260 years. Tumpak po ang sabi ng Biblia ng banal, mga kapatid. So nawa, hindi po natin intensyon na saktan ang ating mga kaibigan Katoliko. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung basahin po natin ang Hebreo 4:12,
na ang salita ng Diyos ay matalak pa sa tabak. Tabak na mayroong 2 talim na humihilagpos hanggang sa kasukasuan, hanggang sa ating mga buto. Masakit. Ang katotohanan ay masakit. Kapag mayroon tayong sakit at kinakailangan tayong operahan, parang hindi natin kayang tingnan na tayo ay operahan. Masakit. Pero kung gusto nating gumaling sa ating sakit o karamdaman, tiisin po natin. Ganon din mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay masakit. Ang katotohanan ay masakit. Pero kung nais po nating makalaya, dapat tanggapin po natin ang buong katotohanan. Tanggapin natin ang sakit na ito at pagkatapos po ito, maramdaman po natin ang kaginawa. Sunawa, patuloy kayong susubaybay sa ating pagtatalakay. Abangan po ninyo ang ating po mga susunod na